Kabadong pumasok si Zaira sa private suite ng CEO sa hotel kung saan siya nagtatrabaho. Napatili siya nang biglang may lalaking lumabas ng banyo. Ay, betlog mong malaki! Tili niya nang makitang nalaglag ang tuwalya ng lalaki. Inilapag niya sa kama ang dalang matres. Nagulat din ito sa presensya niya. How dare you enter my room without knocking on the door? Singhal ng lalaki. Tumalikod ito at pinulot ang tuwalya. Ipinulupot sa ibabang katawan. Sorry sir, akala ko po kasi walang tao. Inutusan ako ng OIC na magpalit ng matres sa kama kasi nag-request ka raw na palitan. Palusot niya, pero ang totoo'y inako niya ang trabaho ng kasamang housekeeper. Pumihit paharap sa kanyang lalaki. Zaira Gonzaga? Manghang sambit nito nang makilala siya. Malapad siyang ngumiti. Yes, ako nga sir. Kamusta na? Pilang bati niya kay Tyler Manrique, ang CEO at kanyang ex-husband. Umigting ang panga nito sa gigil. What the hell are you doing here, huh? Bago ito sagutin ay sinuyod muna niya ito ng tingin. Pansin niyang lalong gumanda ang katawan ng kanyang ex-husband. Dito na ako nagtatrabaho, sir. Anya pagkuwan. How did you pass the employment standard of my hotel? Natapos ko ng kurso kong hotel and restaurant services. Nag-aral din ako ng bartending kaya pumasa ako. Bawal ba? Napabuga ng hangin ang CEO at lalong nanlisik ang mga mata. I don't care who hired you. You're fired. Nataranta na si Zaira at mabilis na nag-isip ng paraan upang huwag mapalayas ni Tyler. Sandali, huwag kang magalit. Hindi ako narito para magulo. Ang totoo, gusto ko rin ipaalam sa'yo na buntis ako. Hindi na pag-isipang sabi niya. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at bahagyang kumalma. Maniniwala lang ako kung may pakita ka sa akin na patunay na buntis ka at ako ang ama. Sinalakay na siya ng kaba. Sige, ipapakita ko sa iyo ang pregnancy test result. Babalik ako Nagmamadaling lumabas siya ng silid. Pagdating niya sa locker room ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng ina ni Tyler. Sumagot naman to kaagad. Anong problema, Zaira? Nagkita na ba kayo ni Tyler? Excited na usisa ni Luisa nang masagot ang kanyang tawag. Tita, Mommy, nagalit po si Tyler at pinapaalis na ako sa hotel. Mangiyak-ngiyak niyang sumbong. Ano? Kasi simula mo pa lang ng plano natin, palpa ka na agad? Kilala niyo naman ang anak niyo, mabangis paggalit. Paano yan? Gawan mo ng paraan para bumait siya at huwag kang paalisin. Lintik na yan. Tatandang lalaki na bugnutin ang anak ko niyan eh. Paano ng pangarap kong apo? Natawa siya. May deal kasi sila ng ginang. Aakuin nito ang pagpapagamot sa lola niyang may sakit sa bato basta akitin at paibigan niya si Tyler. May problema ako, Mommy. Sinabi ko kay Tyler na buntis ako. Hinahanapan ako ng anak niyo ng ebidensya. Sumbong niya. Ano? Eksaheradong saad ng ginang. Bakit mo naman nasabi yun? May nangyari ba sa inyo noon ni Tyler, iha? Anito pagkuwan. Opo, nung nalasing siya 2 buwan pagkalibing sa lola niya, 2 buwan na higit pa lang naman kaming hiwalay. Baka po magawa niyo ng paraan to. Naloko na, Zaira. Nangangarap ako ng apo pero yung tunay, hindi salita lang. Sandali, may kaibigan akong OB. Magpagawa tayo sa kanya ng pregnancy test result. Pero dapat mabuntis ka talaga, ha? Nako, lagot tayo nito. Baka pati ako itakwil ni Tyler, iha. Paano po ako mabubuntis nito? Di akitin mo si Tyler. Madalas maglasing yon lalo na kung stress. Ako na ang bahala sa medical record mo, basta galingan mo. Minabadali ako ni Tyler na magpakita ng pregnancy test result, Mommy. At paano kung hindi siya maniwala na siya ang ama? Sabihin mo na wala ka namang nakarelasyong iba at siya lamang ang gumalaw sa'yo. Mommy, anak mo po ba talaga si Tyler? Biro niya sa ginang. Hay nako, Zaira ka. Siyempre naman, kaya ako to ginagawa. Gusto ko lang na lumaki na siya sa tahimik at gusto kong magkaayos na kayo. O siya, sige na. Galingan mo ang mission mo, okay? Sige po. Hindi mo na ako magpapakita sa kanya ngayon. Baka sipain niya ako palabas ng hotel. Tama yan. Bukas ka na magpakita sa kanya. Magpapagawa muna ako ng pregnancy test results sa kaibigan ko. Okay po. Nang maputol ang linya ay bumalik na siya sa trabaho pero iniwasang makita si Tyler. Kinabukasan ng hapon ay nagtungo si Zaira sa opisina ng CEO. Dala na niya ang peking pregnancy test result. Manipulado maging petsa nito.
Good afternoon, sir. Nakangiting bati niya sa abalang lalaki. Nakaupo sa harap ng lamesa nito si Tyler at may binabasang papeles. Why are you still here? Tanong nito matapos siyang sipatin. Tuluyan siyang lumapit dito at inabot ang pink na papel kung saan nakatala ang pregnancy test result. Ito na ang ebidensyang kailangan mo. Anya. Kinuha naman ito ang papel at binasa. Paano mo nasabing ako ang ama ng dinadala mo? Ikaw lang naman ang nakagalaw sa akin noon at wala akong ibang karelasyon. 22 pa lang ako nung ikinasal tayo. Last month lang ako nag-23. Never ako nagkanobyo. Kung hindi nga lang nagkasundo ang mga lola natin na maikasal tayo, hindi ako mag-aasawa. Kahit matanda ka ng 8 taon sa akin, hindi ko inisip yun kasi enough. Ang dami mo nang sinabi. Iritableng pigil nito. Nagpapaliwanag lang naman ako para maintindihan mo. Nag-angat ng mukha ang CEO at matiim siyang tinitigan sa mga mata. Kung buntis ka, bakit na-assign ka sa housekeeping department? Mabigat ang trabaho ron at maaari ka ma-expose sa chemical na ginagamit sa panlinis. Usig nito. Napangiwi siya. Tagapalit lang naman ako ng matres, mga kumot, unan at kung anong kailangan sa hotel suite. Minsan naman ay sa linen room ako. Mag 1 week pa lang ako rito. Tumayo si Tyler at sinuri ng tingin ng kanyang katawan. Kung anak kong dinadala mo, dapat magto 2 months na siya. You might experience morning sickness right now. Sigurista ang sabi nito. Kasi simula lang ng morning sickness ko pero hindi pa malala. 9 ng umaga naman ang pasok ko rito at nakakaya ko naman ng trabaho. Saan ka nakatira ngayon? Usisa nito. Muli rin itong umupo sa harap ng lamesa. Sa bahay ng lola ko dito lang din sa Olongapo. How's your grandmother? May sakit siya sa bato at kinakailangan ng dialysis. Nagagawan ko naman na paraan ng gamot niya at check-up. Muli nitong tiningnan ng pregnancy test result. Malalaman mo mamaya ang desisyon ko. You may leave. Sige. Kukunin sana niya ang papel na ibinigay sa lalaki pero pinagkait nito. Akin na yung papel. Anya. Sa akin na muna to. Ha? Bakit? Kabadong tanong niya. Gusto kong titigan tong maigi habang nag-iisip. Namaywang siya. Huwag mo sabihin na dududa ka pa rin sa akin. Alam mo namang inosente ako at hindi kaladkaring babae. Sa'yo ko lang ibinuka ang mga hita ko at enough! Lumabas ka na, Zaira. Ayaw kitang makita. Asik nito. Huwag mo naman akong sigawan, baka makunan ako. Sige ka, mawawalan ka ng anak. Tinakot pa niya to. Pinukol naman siya nito ng mahayap na tingin. You never change, Zaira. Nakakainis ka pa rin. Mumuso siya. Ikaw rin, lalong sumungit at lalo pa atang naghihinanakit sa mundo. Tumatanda ako tuloy tingnan. Buwelta niya. You know why I hated you, Zai? Oo na. Nagalit ka sa akin dahil akala mo nilason kong pinakamamahal mong aso na milyon ng halaga. Pinatay mo naman talaga ang aso ko. Pinakain mo siya ng dark chocolate na nasa cupcake. Hindi ka ba aware na poison sa aso ang chocolate? Hindi ko pa alam noon. Hinatulan mo agad ako. At saka akala ko ayaw ni Fuji sa cupcake kasi inamoy niya lang. Binalikan pala niya ang inilagay ko sa mesita at kinain. Hindi ko naman sinasadya yun. Napamahal na rin ako kay Fuji kaya nasaktan din ako nung nawala siya. Mangiyak-ngiyak niyang depensa. Totoo naman kasing para na rin niyang anak ang alaga. Nasipat niya ang naka-frame na portrait ng asong itim na si Fuji. Nakapatong ito sa lamesa ni Tyler. Namimiss ko rin si Fuji. Anya. Hinaplos ang portrait ng aso. Tibetan Mastiff ang breed ng asong to. Isa sa pinakamahal na breed ng aso sa mundo. Ayon kay Tyler, nabili ng daddy nito ang aso sa halagang $500,000. Huwag mo nang ipaalala ang nangyari noon. Losing Fuji felt like I lost my best friend and family. Mahigit 10 taon ko siyang nakasama at siya ang pumawi sa lungkot ko nung namatay si daddy sa gera. The dog's price doesn't matter to me, but the value of his existence. Seryosong pahayag nito. Tuluyang nanubig ang kanyang mga mata nang maalala ang kwento ng pamilya ni Tyler. US Army ang daddy nito at bihirang umuwi. Sorry, alam kong hindi mo pa rin ako napapatawad. Pero sana maniwala ka na hindi ko sinadyang mawala si Fuji. Hinanap ko siya noon at naroon pala sa masukal na hardin. Naagapan pa sana siya kung nakita ka agad. Busy ka at gabi ka nang umuwi, kaya hindi ko nasabi sa'yo na nawawala si Fuji. Naghihingalo na siya nung nakita natin kinabukasan. Napapasinghot niyang kwento. Tama na. Umalis ka na. Anito.
Tahimik naman siyang lumabas at bumalik sa trabaho. Pagsapit ng hapon ay late na lumabas ng hotel si Zaira. Marami kasi silang guest. 7:00 na ng gabi ay nag-aabang pa rin siya ng jeep sa tapat ng hotel. Maya-maya ay may itim na kotseng huminto sa tapat niya. Nagulat siya nang bumukas ang pinto sa driver's side kung saan nakaupo si Tyler. Get in the car, sabi nito. Napalinga pa siya sa kanyang kaliwat kanan. Wala namang ibang tao roon. Ako ba ang sasakay, sir? Tanong pa niya. Itinuro ang sariling muka. Napailing ang lalaki. Hindi, ang anino mong niyayaya ko. Pilaw sa pungturan nito pero seryoso. Kumagat labi pa siya. Saan naman ako uupo? Wala sa wisyong tanong pa niya. Pagod na kasi siya at inaantok. Dito sa loob, alangang sa bubong. Huwag kang lutang, Zaira. Napipikong sabi nito. Binuksan pa nito ang pinto sa tabi ng driver. Lumula naman siya at umupo sa tabi ng lalaki. Kaagad itong nagbaniobra ng sasakyan. Pasensya ka na, inaantok na kasi ako. Anya. Bakit ginabi ka na? 8 oras lang ang duty niyo Bigla kasing dumagsa ang guest at may events kanina sa casino. Alam ba ng OIC mo na buntis ka? Oo, kasasabi ko lang. Nagalit nga siya kasi hindi pala allowed na buntis sa new applicant. Okay lang daw kung matagal na akong empleyado at nakocover pa ng benefits. Ang totoo ay wala namang pake ang OIC nila dahil si Luisa na mommy ni Tyler ang nagpasok sa kanya sa trabaho. Ilang sandaling tahimik si Tyler habang nagmamaneho. Nakapagdesisyon na ako. Susuportahan kita hanggang sa mga anak ka. Pero titira ka sa bahay ko para ma-monitor ko ang status mo. Maya-maya ay sabi nito. Nilamon na ng kaba ang kanyang puso. Wala pa siyang backup plan at umaasa lamang sa plano ng mommy ni Tyler. Hindi naman kailangan tumira ako sa bahay mo. Isa pa, paano si Lola? Baka magtampo yun kung aalis ako. Wala ba siyang ibang kasama sa bahay? Meron, ang bunso niyang anak na byuda at walang anak. Pwede mo naman siyang bisitahin madalas. I'll talk to her later. Nagatungan ang kanyang kaba. Ako na lang ang kakausap kay Lola. Baka tulog na siya pagdating natin sa bahay. Agap niya. Okay, pero magdesisyon ka na kung kailan ka titira sa bahay ko. Pag-isipan ko muna. Hindi na kumibo ang lalaki. Pagdating sa bahay ng kanyang lola ay nagpumilit na sumama sa kanya si Tyler. Nagpapahinga na si Lola, wag mo nang abalahin. Sige na, alis ka na. Pigil niya sa lalaki na pilit isinisiksik ang sarili sa makitid na awang ng pinto ng bahay. I heard her laughing. Sabi nito. Hindi siya yun. I know her voice, Hindi niya ito napigilan pumasok at diretso ang lapit sa kanyang lola na nakaupo sa wheelchair. Magandang gabi po, Lola Trinidad. Bati nito sa matanda sabay mano. Teka, ikaw ba si Tyler? Gilalas namang tanong ng ginang. Opo, hinatid ko lang po si Zaira. Malapad nang umiti ang ginang. Nagkabalikan na ba kayong dalawa? No po. I'm doing this for our Hindi natuloy ni Tyler ang sasabihin nang maagap na takpan ni Zaira ng palad ang bibig nito. Namiss lang po kayo ni Tyler, Lola. At nakisakay lang ako sa kotse niya kasi walang jeep. Apela niya. Mabuti naman hindi ka nagalit sa apo ko, Tyler. Siguradong matutuwa ang kaluluwa ng lola mo nito. Ani Lola Trinidad. Napaatras si Zaira nang tapikin ni Tyler ang kanyang kamay. Lola, gusto ko sanang ipaalam si Zaira. Pwede bang sa bahay ko siya tumira para... Ani Tyler. Naudlot na naman ang sasabihin nang muling takpan ni Zaira ng palad ang bibig nito. Kasi Lola, magtatrabaho ako bilang katulong sa bahay ni Tyler. Anya. Nangunot na ang noo ng ginang. Ang gulo mo, Zaira. Pero kung tama ang sinasabi ni Tyler, walang problema. Basta, magpakabait ka at huwag mo siyang bigyan ng sakit ng ulo. Huwag mo akong alalahanin at narito naman ang tiyahin mo. Anito. Huwag po kayo mag-alala, gagawan ko ng paraan ng dialysis nyo. Bibisitahin ko rin kayo madalas. Sabi niya habang tinutulak si Tyler sa likod. Aalis na po ako, Lola. Paalam na lamang ng lalaki. Kumaway lang ang ginang. Pagdating sa labas ng bahay ay pumihit paharap sa kanya si Tyler. Nanlilisik ang mga mata. Ano bang problema mo, Zaira, ha? Asik nito. Namaywang pa siya. Ang kulit mo kasi Sabing ako nang kakausap kay Lola. Nakataas din ang boses na sabi niya. Kinumusta ko lang siya. Tama na. Umuwi ka na nga. Hey, huwag mo akong itaboy na parang wala akong abag sa buhay mo.
Bakit? Ano bang ambag mo? Wala ka namang ginawa kundi awayin ako at sisihin sa kalungkutan mo. Pati pagsakit ng tiyan mo noon, isinisisi mo sa akin. Iginiit na nilason kita para makuha lahat ng yaman mo. Salbahe ka talaga. Ang sama ng ugali mo. Dinuro siya nito pero kaagad ding ibinaba ang kamay at hindi natuloy ang sasabihin. Sa Sunday, susunduin kita para sa bahay ka na uuwi. Sabi lang nito sabay bira ng talikod. Nagmamadali itong lumulan ng kotse. Todong ngiti naman si Zaira at pasayaw-sayaw na pumasok ng bahay. Linggo ng hapon ay hinintay niya si Tyler sa lobby ng hotel. Hindi siya nakatiis at nagtungo sa opisina ng CEO. Kakatok pa lang sana siya sa pinto ngunit bigla itong bumukas. Kamuntik pa siyang matumba. Ay pala kang macho! Tili niya nang sumubsob ang muka sa matigas na puso ng CEO. Kumapit siya sa magkabilang braso nito. Sinabi kong hintayin mo ako sa lobby Iritableng usal ni Tyler. Hindi siya kumilos at hinintay na alalayan siya nito patayo ng tuwid. Nakatukod pa rin ang kanyang noo sa puso nito. Pagod na ako at nahihilo. Matamlay niyang wika, kunwari nahihilo at natutumba. Nagpanik naman ito at sinalo siya ng braso sa likod. Zaira, are you okay? Tanong nito, baka sa tinig ang pag-aalala. Lihim siyang napangiti. Gusto ko nang matulog. Anya, pinapaos ang tinig. Okay, I'll take you home. Lumapad ang kanyang ngiti nang buhatin siya nito at mahinhing naglakad. Nakangiting isinubsob niya ang muka sa matipon ng dibdib ng dating asawa. May tao ba sa bahay niyo? Ako nang kukuha ng gamit mo. Ani Tyler. Wala, nasa ospital si na Lola pero nakaredy na ang gamit ko. Isang maleta at kahon lang naman yun. Daanan na lang natin. Sige, salamat. Palabas na sila ng hotel at pansin niya ang empleyadong nakasunod ang tingin sa kanila. Pinag-uusapan sila. Hindi aware ang mga ito na siya ang ex-wife ng CEO. Sinabi ko na sa housekeeping manager na iksian ang oras ng duty mo at magagaan lang dapat ang trabaho. Sabi nito habang patungo sila sa kotse nito. Salamat pero kaya ko naman ng mahabang oras ng trabaho basta magaan. Pero once nahirapan ka, sabihin mo sa akin. Sige, mas mahihirapan ako kung walang ginagawa kaya kailangan ko ng trabaho. Hindi rin pwedeng matigil ng paggagamot ni Lola. Ang mahal pa naman ng dialysis. Pinaupo siya ni Tyler sa tabi ng driver's seat at inayos ang kanyang seatbelt. Napasinghap siya ng sobrang lapit ng mukha nito sa kanyang muka at tinitigan siya sa mga mata. Medyo nag-mature ka ng konti, pero makulit pa rin. Pabulong nitong sabi. Napalunok siya at hindi malaman ang sasabihin dahil sa paghuhurumentado ng kanyang puso. Hindi na ako slow mag-isip ngayon. Hindi na rin ako pasaway. Wika niya sabay ngiti ng pilya. Hindi ka na slow mag-isip pero madalas lutang. Inayos pa nito ang collar ng damit niya. Lalo lamang nagwala ang kanyang puso. Minsan kasi ipuyat ako kaya lutang. Pero ngayong kasama na kita, baka bigla ako maging superwoman. Ibang energy ang naibibigay mo sa akin. Namiss ko ang amoy mo, ang sexy mong boses at naudlot ang pagsasalita niya nang lapatan ng dalawang daliri ni Tyler ang kanyang bibig. Inilapit lalo nito ang mukha sa kanya. Honestly, I missed your silly side, Zai. Sa mundo kong tahimik at malungkot, may isang ikaw na nag-iingay at bumubuhay sa natutulog kong emosyon. Anito sa malamis na tinig. Inalis din ito ang kamay sa kanyang bibig at lumayo. Lumulan na ito sa kotse at umupo sa harap ng manibela. Ibig mo bang sabihin ay hindi ka nagalit sa akin? Nagagalak niyang tanong. Binuhay na nito ang makina ng sasakyan. Malala ang anger issue ko noon at depressive ako kaya mabilis magbago ang mood. Hanggang ngayon pa rin naman pero nakokontrol ko na. Kung ayaw mong magalit ako, magpakabait ka at huwag makulit. Alam mo naman kung anong ayaw ko. Anito pagkuwan. Nagmaniobra na ito ng kotse. Napangiwi siya nang maalala ang mahabang listahan ng mga ayaw noon ni Tyler. Sinunog pa niya ang papel sa inis niya noon. Natatandaan ko pa ang mga ayaw mo, pero pansin ko malaki na ang pinagbago mo. Like what? Sinipat siya nito. Hindi ka na pala sigaw, may control ka na sa inis, at saka hindi na mailap ang atensyon mo. I'm trying my best to be kind to you, Zaira, because of our baby. Nabalis ang kanyang ngiti at pinukol ng matalim na titig ang dating asawa. Kung wala palang baby talagang itataboy mo ko, no? Angil niya. Hindi ito kumibo at nag-focus na lamang sa pagmamaneho. Tumahimik na rin siya at pinakiramdaman lang ang lalaki.
Pagdating sa kanilang bahay ay si Tyler na ang bumaba at binigay lang niya ang susi maging sa kanyang kwarto. Pagbalik nito ay bitbit na ang maleta niya at isang kahon. Anong laman ng kahon at bakit ang bigat? Dumadaing nitong tanong nang makalapit sa kotse. Mga mahahalagang abubot ko ang laman yan. Anya. Ipinasok nito sa compartment ang kanyang gamit at nagmamadaling lumulan sa kotse. Naalala ko, hiwalay nun ng parents mo. Kumusta na sila? Usisa nito habang nagmamaneho. Ginupo naman si Zaira ng lungkot nang maalala ang kanyang mga magulang. May kanya-kanya na silang pamilya. Si Papa ay kinasal na at may isang anak. Si Mama naman ay may kinakasamang lalaki. Anya. Hindi mo na ba sila nakakausap? Si Mama lang minsan ang tinatawagan ko. Nagbibigay siya ng pera dagdag pampagamot ni Lola. Bumibisita rin siya minsan, once in a blue moon. Mahina siyang tumawa. Yan ang hirap kapag hiwalay ang mga magulang. Mag-aaway sila, magdedesisyong maghiwalay. Darating ang araw ay makakapag-move on. They can easily build a new family. Ang pinakakawawa ay ang anak na maiipit sa hiwalayan o kaya ay maiiwan. Parents can move on, but kids will remain incomplete and depressed. They will be traumatized at makakaapekto sa future nila ang karanasan sa mga magulang. Lumamlam ang kanyang mga mata, ngunit pinigil ang paglaya ng luha. Tama ka. Sobrang nahirapan ako nang naghiwalay ang parents ko. Pinapili nila ako kung kanino ako sasama. 18 pa lang ako noon at hindi ko alam kung anong gagawin kasi nasanay ako nakasama ang parents ko. Akala ko okay lang sila kasi hindi ko nakikitang nag-aaway. Pero nalaman ko na lang na umalis na si Papa. Tinutuon niya ang ginigiit ni Mama na may babae siya. Naghanap nga ng ibang babae. 2 taon nang lumipas, si Mama naman ang umalis. Nagtrabaho sa Malaysia at hindi na umuwi. Nag-asawa na pala. Naiwan ako kay Lola Trinidad na nanay ni Mama. Ngayon, nasanay na ako na wala ang parents ko. Wala eh. Kailangan kong sanayin ng sarili ko na mag-isa na lang ako. Kung wala si Lola, baka hindi ako nakapag-aral ng college. Baka napariwara na ako. Emosyonal niyang kwento. Naikwento sa akin ni Lola noon ang nangyari sa parents mo. Kaya niya naisip na ipakasal tayo noon ay dahil gusto ko niyang tulungan. Since best friend niya ang lola mo, mabilis sila nagkasundo. Happy feel din ni Lola ang lola mo kaya sobrang close nila. Kaso, hindi naman tayo nagkasundo. Sinulipan siya ni Tyler. Inaamin ko na hindi ko talaga gusto maikasal. Pumayag lang ako sa gusto ni Lola para ipagkatiwala niya sa akin ng hotel and casino. Bala kasi niyang hatiin ang mana sa amin ni Abner, yung anak sa labas ng bunsong kapatid ni Daddy na lalaki. Wala kasing anak sa asawa niya si Tito Greg. Naalala naman niya ang makulit na pinsan ni Tyler na masugid niyang manliligaw. Nasaan na pala si Abner? Pagkuwan ay tanong niya. Nasa Maynila siya pero umuwi pa rin sa family house namin. Sa kanya binigay ni Lola ang bahay kasi nakulong ang tatay niya. May kinakasama na kasi ang asawa ni Tito. Bakit nakulong ang tito mo? Nalulong siya sa droga. Close kayo ni Abner ah. Hindi naman. Nakilala ko lang si Abner kasi kasama rin siya lagi ng lola mo noon sa tuwing mamamasyal sa Subic Bay kasama namin ni Lola. Nanligaw rin siya sa akin. I see. It makes sense why Abner asked me if I'm still willing to remarry you. Bakit niya natanong? Maybe he still likes you. Ayaw ka naman sa kanya kasi mayabang at mabisyo. Suga pa yun sa alak. Bad influence siya sa'yo kasi sa tuwing magkasama kayo, pinipilit kanyang uminom ng alak. Pinapakisamahan ko lang si Abner para hindi siya magrebelde dahil wala siyang nakuhang shares mula sa negosyo ni Lola. Bakit pala hindi siya nabigyan ng shares? Legal naman siyang apo kahit na anak siya sa labas. Walang tiwala si Lola kay Abner, lalo't walang alam sa business at mahilig sa sugal. Pero hindi na siya lugi. Binigyan siya ni Lola ng 10 million at napunta sa kanyang family house namin. May properties pa siyang nakuha na nasa Subic Bay. Ang hotel lang naman ang hiningi ko kay Lola kasi malaki na ang benefits na nakuha ko kay Daddy. Nag-focus na ako sa negosyo. Kahit nagtapos ako ng BS Criminology, nag-aral ulit ako ng business management kasi ito ang gusto ko. Kung sa bagay, patas pa rin ang hatian ng mana. Naisip ko noon baka kaya ako niligawan ni Abner para siya ang mapili ng lola mo na magpakasal sa akin. Ngayon ko lang na-realize yan. Pero obvious naman na gusto ko talaga ni Abner. Natuwa pa siya nung naghiwalay tayo. Humalakip-kip si Zaira at ngumuso. Kaya pala bigla niya akong pinuntahan sa bahay nung kahihiwalay lang natin. Halos gabi-gabi siyang tumatambay sa bahay. Tumigil lang siya last week. Nasa Maynila pala siya.
Palatak niya. Inaasikaso ni Abner ang kaso ng tatay niya kaya busy siya. Nako, baka kapag hindi na siya busy, kukulutin na naman niya ako. Papayag ka bang ligawan ako ni Abner, Tyler? Inusig pa niya ang lalaki. Bakit ako ang tinatanong mo? Paangil naman itong sagot. Magkakaanak na tayo. Baka ma-stress ako kapag may mangulit. Nagdrama na siya. Hindi ka kukulitin ni Abner kung hindi mo siya kukonsintihin. Sabihin mong buntis ka para matigil siya. Paano kung hindi siya maniwala? Ako na ang bahala sa kanya. Patago siyang ngumiti. Kailangan mabuntis talaga siya para solve ang problema. Problema, baka hindi ito maglasing. Pagdating sa bahay ni Tyler ay kaagad pumasok si Zaira sa dati niyang kwarto sa second floor. Namiss ko tong kwarto ko Anya sabay higa sa kama. Mabango ang kumot, halatang bagong palit. Ito ang ginagamit kong kwarto, sabi ni Tyler. Napabalikwa siya ng upo at namilog ang mga matang tumitig sa lalaki. Dito ka natutulog? Gilalas niyang untag. Oo, pero dahil nandito ka, babalik na ako sa kwarto ko. Bakit ito ang ginagamit mong kwarto? Ayaw mo rito noon kasi maliit. Sa halip na sagutin ay tinalikuran siya nito. Inilapit nito ang maleta niya sa tapat ng closet. Magpahinga ka muna, magluluto ako ng dinner natin. Anito pagkuwan. Sinundan lang niya ito ng tingin. Kinabukasan ay maagang nagising si Zaira at nagluto ng almusal. Zaira? Tawag ni Tyler. Napakislot pa siya sa pagkagulat. Nagluluto ako! Pasigaw niyang tugon. Pumasok na ng kusina si Tyler, nakasimangot. Una niyang sinulyapan ng hubad-baro nitong katawan. Itim na jogging pants lamang ang suot nito. What are you cooking? Tanong nito. Tuluyang lumapit at sinilip ang laman ng kawali. Sinangag ko ang kaning lamig. Nilagyan ko to ng karot sa titlog. I don't eat rice in the morning. Napangiwi siya nang maalala na bihirang kumain ng kanin si Tyler. Oo nga pala. Anong gusto mo? Ipagluto mo na lang ako ng Italian sausage at oatmeal pancake. Ihawin mo lang ang sausage at wag lagyan ng mantika. Paano yung oatmeal pancake? Kumuha naman ito ng sangkap para sa gusto nitong pagkain. Mag-grind ka ng oatmeal para magmukhang harina. Then add 1 egg, 1 ripe banana. Wag mong lagyan ng asukal. Sundin mo lang ang process ng original pancake recipe. Turo nito. Alam ko na gagawin. Nasaan pala ang Italian sausage? Kinuha naman ito sa ref ang isang sausage at ibinigay sa kanya. Natawa siya nang makitang halos kasing tabanan ng braso niya ang sausage. Ang laki naman nito. Aliw na aliw niyang sabi habang hawak ang sausage. Huwag ka na maglaro, Zay. Tawagin mo ako kapag nakaluto ka na. Sa gym lang ako. Anito. Hinabol niya ito ng tingin. May sariling gym sa bahay si Tyler kaya hindi nakapagtatakang maganda ang hubog ng katawan nito. Sakto lamang ang laki. Pagkatapos magluto ay pinuntahan ni Zaira sa gym si Tyler. Naabutan niya ito na nagpo-push up. Boss, luto na ang almusal. Sabi niya nang makalapit dito. Tinapos muna nito ang ginagawa sa katumayo. Susunod na ako. Pakigawan mo pala ako ng lemon water. Anito. Okay. Bumalik siya sa kusina at ginawa ang utos ng lalaki. Zaira. Maya-maya ay tawag ni Tyler, nakasigaw pa. Napakislot siya sa pagkagulat. Napiga tuloy niya ang kalahating lemon sa baso ng tubig. Nariyan na po. Anya. Pinuntahan niya ang lalaki dala ang lemon water. Nasaan ang sausage? Tanong nito, nakaupo na ito sa tapat ng lamesa. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi. Nasunog kasi niya ang sausage. Kwan, natusta kasi ang sausage, sabi niya. Ano ba kasing ginawa mo? Iritable na ito. Napalakas ang apoy ko at isinabay ko kasi siya sa pagluto ng pancake. Doon ko siya niluto sa grill pan kasi ayaw mo ng prito. Hindi naman siya as in sunog, sa labas lang yung umitim. Alisin mo ang itim at dalhin mo dito. Sige, wait lang po ha. Bumalik siya sa kusina at kinuskus ng kutsilyo ang sunog na balat ng sausage. Pagkatapos ay inipit niya ito ng tong. Dinala kay Tyler. Ilalagay na sana niya ito sa plato ng lalaki, ngunit nahulog ito. Sa mismong pagitan pa ng mga hita nito. Ay, sausage mong sunog! Tili niya sabay dakma sa sausage. Pero ibang sausage ang nadakma niya dahil nahulog na sa sahig ang totoo. Zaira! Nagagalaiting asik ni Tyler, pero hindi siya maitulak. Sorry, boss.
Mabilis naman niyang inalis ang kamay sa gitna ng mga hita nito. Natatalantang sumuot siya sa ilalim ng lamesa at pinulot ang sausage. Aray! Daing niya nang mauntog ang ulo sa lamesa. Tumayo na si Tyler at inalalayan siya patayo. Umayos ka nga, mapubukulan ka pa eh. Anito, galit pero halatang nag-aalala. Kinuha nito ang sausage at inilagay sa platong walang laman. Lihim namang nagbunyi ang kanyang puso. Ang sakit ng ulo ko, reklamo niya. Ang clumsy mo kasi, maupo ka muna. Inalalayan siya nito paupo sa silya. Ang ending ay ito na ang nag-asikaso sa kanya. Nilagyan ng pagkain ng kanyang plato. Umiinom ka ba ng gatas? Tanong nito. Hindi. Hot chocolate lang ang iniinom ko. Pwede ka na sigurong uminom ng gatas para sa buntis. Nataranta na siya. O wag na muna kasi sinisikmura ako kapag nakainom ako ng gatas. Magpapakonsulta muna ako sa doktor. Alibay niya. Kailan ka ba magpapatingin ulit sa doktor? Sasamahan kita. Wala pang schedule. Kahit wag mo na akong samahan, maaabala ka pa sa trabaho. I can manage my time. Kumain ka na para mawala ang hilo mo. Umupo na ito sa katabi niyang silya. Kumain naman siya. Maya-maya ay napadaing si Tyler. Bakit ang asim nito? Reklamo nito nang matikman ng lemon water. Pilya siyang ngumiti. Sorry kasi nagulat ako kanina nang nagtawag ka at napiga ko ang lemon sa tubig. Papatakan ko lang sana ng konti kasi isang slice na manipis lang na lemon ang nailagay ko sa baso at parang dry na. Paliwanag niya. Napailing ang lalaki at hindi na umangal. Sige na, kumain ka na. Pupunta mamaya rito si Mami. Mamalengke tayo para sa lunch. Nasabik naman siya dahil makakapagmarites siya kay Mami Luisa. Okay lang, day off ko naman. Ikaw, hindi ka ba papasok sa hotel? Anya. Rest day ko rin ng Monday. Mas kailangan ako tuwing weekend sa office kasi mas maraming guests at events. Oo nga pala. Naglalaro ka pa rin ba sa casino? Umusisa na siya. Minsan lang kapag may bigating businessman na magyaya. Naalala ko, palagi naglalaro ang mga lola natin sa casino ng hotel nyo. Isinasama naman ako palagi ni Lola. Hindi kumibo ang lalaki. Nagulat siya nang lagyan nito ng isang pancake ang kanyang plato. Konting kanin lang ang kainin mo para hindi ka tataba. Hindi maganda sa muntis ang mataba. Sabi nito. Mabilis ako magutom kung konti lang ang kanin. Kasi dependent sa carbs ang katawan mo. At ito ang inaasahang source of energy mo. Kulang ka sa protein kaya mabilis kang magutom. Mahal kasi ang pagkaing mayaman sa protein. Mamaya bibili tayo ng maraming chicken breast. Tumango siya. 2 oras pagkatapos mag-almusal ay namalengke na sila. Nakabuntot lang si Zaira kay Tyler dahil hindi niya alam kung ano-ano ang gusto nitong bilhin. Bakit ang dami mong kinuha prutas? Takang tanong ni Zaira. Halos prutas lamang kasi ang laman ng cart nila. You need fruits for your diet para healthy si baby. Anito. Napangiwi siya. Hindi ko naman mauubos lahat yung prutas. Hindi ko naman sinabing kainin mo to lahat sa isang araw. At least every meal ay makakain ka ng prutas. Hindi siya umimik, pero lihim na kinilig ang matris niyang wala namang laman. Hindi niya inaasahan na may caring side rin ang supladong ex-husband niya. Salamat kasi inaalala mong kalusugan ko. Anya. I'm doing this for our baby. Napalis naman ang kanyang ngiti at napasimangot. Hindi naman sila nagtagal sa grocery store dahil mainipin din si Tyler. Tamang-tamang pagdating nila ng bahay ay naroon na ang mommy ng lalaki. Ang tagal mo anak, saan ka ba nanggaling? Hindi mo ba nabasa ang chat ko? Sabi ko pupunta ako rito ng maaga. Naiinip na bungad ng ginang. Nakasandal ito sa harapan ng kotse nito, nakaparada sa tapat ng gate. Namalengke kami, Mom. Tura ni Tyler nang sumilip sa binata. Sino ang kasama mo? Sumilip din sa bintana ang ginang. Nagkunwari itong hindi aware sa nangyari. Ang husay umarte. Teka, si Zaira ba yan? Anito. Yes, and she's living with me. She's pregnant. Wow, talaga? Magandang balita yan. Kumusta ka na, Zaira? Hindi kaagad nakasagot ang dalaga at siya'y natatawa sa reaksyon ng ginang. Okay lang po ako, Mommy. Anya pagkuwan. O siya, pasok na tayo sa bahay at nang makapag-usap tayo. Lumulan na sa kotse nito ang ginang at inilipat sa gilid ng gate.
Ipinasok naman ni Tyler ang sasakyan nila sa bakuran. Di-remote ang gate nito kaya hindi na kailangan may magbukas. Nang makahinto sa parking area ang kotse ay bumaba na si Zaira. Pumasok na rin ng gate ang mommy ni Tyler at nilapitan siya. Ano na, naakit mo na ba ang anak ko? Pabulong na tanong ng ginang. Hindi pa po, kalilipat ko lang dito at naghihintay pa ako ng tiyempo. Bilis-bilisan mo bago niya mahalatang wala namang laman ng matris mo. Malalaman din niya na nagsisinungaling ako kasi bibilangin niya ang buwan ng pagbubuntis ko. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay mahimok mo siya na mahalin ka. At least ngayon may dahilan na si Tyler na mag-focus sa future at hindi magmukmok sa lungkot ng nakaraan. Dahil doon ay naabuso niya ang kanyang katawan at natuto na ring magsugal. Madalas lasing pa yan. Gusto ko lang naman siyang isalba sa malalang epekto ng lungkot gawa ng pagkawala ng daddy niya at lola niya. Isama pa si Fuji. Natatakot po ako baka tuluyan na akong kamuhian ni Tyler. Ano ka ba? Kaya ako naisip tong plano natin dahil napansin ko noong narito ka pa, medyo okay si Tyler. Nung una pansin ko na mailap siya sa'yo pero nung umalis ka, bumalik siya sa dati na palaging lasing at ayaw makipag-usap. Naisip ko, baka gusto ka na rin niya. Pansin ko nga rin po ang pagbabago ni Tyler. Yun nga lang, lagi nang pasigaw. Pero di naman galit. Nako, mawawala rin yun kapag nasanay na ulit siya nakasama ka. Stress lang yun at malungkot sa buhay kaya ganoon. Naudlot ng pag-uusap nila nang mapatingin sa kanila si Tyler. Ibinaba na nito ang 2 kahon ng groceries mula sa compartment ng kotse. Pasok na kayo sa bahay, Mom, Zaira. Mainit na rito. Sabi nito. Pumasok naman sila ng ginang sa bahay. Nagkwento ito tungkol sa bagong asawa ng byudo rin at pamilyado na rin ng anak. Huwag kang matakot, Zaira. Back up mo ko sakaling matuklasan ni Tyler ang totoo. Basta, paamuhin mo siya at paibigin. Yun ang main goal natin. Sabi ni Luisa habang papasok sila sa kusina. Sumunod na rin si Tyler bitbit ang 2 kahon. Ano pala ang pag-uusapan natin, Mom? Tanong ng lalaki sa ina. Tungkol sa proposal ng client ko may-ari ng construction company sa Maynila, anak. Gusto mo kamo na mahusay na engineer para sa ipapatayo mong branch ng hotel. Tatay ni Megan ang may-ari ng kumpanya. Kilala mo naman si Megan, di ba? Yung manager ng casino sa hotel mo? Ani Luisa. Yes, I know her. Part-time consultant at manager na siya ngayon dahil nakafocus siya sa business ng tatay niya. Papalitan ko na rin siya. Bakit? Hindi na ba maganda ang performance niya? She's too bossy. Maraming complaints sa kanya. Hindi na nagkomento ang ginang at tumulong na mailabas sa kahon ng mga grocery. Habang nag-uusap ang mag-ina ay sinimulan na ni Zaira ang pagluluto ng ulam. Sinunod niya ang gusto ni Tyler na bulalo. Ako na magluluto, Zaira. Magpahinga ka muna. Apela ni Tyler. Inagaw nito sa kamay niya ang kutsilyo. Magbabalat na lang ako ng gulay. Huwag na, masugatan ka pa eh. Samahan mo na lang si Mami sa lobby para hindi mainip. Kumuway naman sa kanya ang ginang, kaya sumama siya rito sa salas. Doon ay nagkwentuhan sila ng kung ano-ano. Noon pa man ay mabait na sa kanya ang ina ni Tyler, kaya maswerte siya sa biyenan. Sa asawa ay di nga lang niya alam. Mabait naman si Tyler, medyo nakakainis lang na dahil lang sa aso ay nagawa siya nitong hiwalayan noon. Mas mahal pa nito si Fuji kaysa sa kanya. Sa bagay, mas matagal nga naman itong nakasama ang alaga nito kaysa sa kanya. Isang linggo na ang nakalipas, pero hindi pa rin makatsyempo si Zaira na totohanin ang pagbubuntis. Sabado ng gabi ay nauna siyang umuwi ng bahay. Matutulog na sana siya na dumating si Tyler. Zaira, tulog ka na ba? Tanong ng lalaki. Kinatok ang pinto ng kanyang kwarto. Excited pa siyang bumangon sa akalang lasing ang lalaki. Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Hindi pa, bakit? Nakangiting tanong niya. Kumain ka na ba? Tanong nito sa malamyos na tinig. Hindi naman ito ang may alak. Oo, konti lang ang niluto ko kasi akala ko sa hotel kakakain. Kumain na ako. Gusto ko lang matiyak na kumain ka na. You can sleep now. Aalis na sana ito pero pinigil niya sa kanang braso. Yumakap siya rito ng mahigpit. Salamat sa concern. Lasing ka, no? Anya, tumingala siya sa mukha nito. Nangunot naman ang noon nito. Bakit sa tuwing uuwi ako, palagi mong tinatanong kung lasing ako? Usig nito. Pilya siyang umiti at lumayo sa lalaki. Hindi pa rin ito lasing at wala na siyang pag-asang mabuntis. Sorry,
Akala ko kasi katulad ka pa rin noon na palaging naglalasing. Pero kung gusto mong uminom ng alak, ipagtitimpla kita ng cocktail o kahit na anong gusto mo. Palusot niya. Silly. Dinutdut nito ng hintuturo ang kanyang noo. Thanks pero wala ako sa mood na uminom ng alak. Matulog ka na. May pasok ka ba bukas? Anito pagkuwan. Meron at hanggang alas 7 ang pasok ko kasi may event sa casino. Okay, tulog ka na. Sabay tayong papasok sa hotel bukas. Sige, good night. Tinoon niya na hindi nakatingin ang lalaki at ninakawan niya ito ng mabilis na halik sa mga labi. Natitigilang tumitigto sa kanya. Matulog ka na rin, sir. Anya sabay sara ng pinto. Impit siyang tumili nang makahiga sa kama at wari bulating binudburan ng asin. Kinabukasan ay late na nagising si Zaira. Nakaluto na ng almusal si Tyler nang datnan niya sa dining. Pasensya na, ang tagal ko kasing nakatulog kagabi. Anya. It's okay. You need more sleep to be healthy. Alas 9 pa naman ang pasok mo at kahit malate ka, walang sisita sa'yo. Ani Tyler. Naghahain na ito ng pagkain sa lamesa. Anong walang sisita? Palagi nga ako napapagalitan ng OIC kasi late ako. Hindi na ngayon. Sinabi ko na sa manager niyo na 6 hours lang ang pasok mo at hindi dapat diretso ang trabaho. Kaya pala bumait bigla ang OIC namin kahapon. Sinabi mo ba kung kaano-ano mo ko? I told them you're my ex-wife. Nanlaki pa ang kanyang mga mata. Bakit ex-wife? Ano ba dapat? Di ba anag na tayo? Malapad siyang humiti. Hindi ba pwedeng tanggalin mo na ang ex? Hirit niya. Pinukol siya nito ng mahayap na tingin. Are you still willing to marry me, Zai? Maya-maya ay tanong nito. Bagay na ikinagulat niya. Kung aalokin mo ka ng kasal, syempre gusto ko. I heard you once. Maybe you've learned a lesson from our failed marriage. Pinaghila pa siya nito ng silya at inalalayang makaupo. Nadistract siya sa ginawa nito at hindi kaagad nakakibo. Kwan, ang pagpapakasal natin noon ay biglaan at walang love, kaya hindi successful. Malay mo ngayon, matutuhan na nating mahalin ang isa't isa. Sabi niya paggawan. I thought you hated me because of my unpleasant behavior before. Umupo na rin ito sa gawing kaliwa niya. Ito pa ang namili ng pagkain niya. Inaamin ko na sobrang masama ang loob ko noon kasi feeling ko wala akong kwentang babae sa'yo. Pero naiintindihan kita kasi naikwento sa akin ng mami mo ang nangyari sa pamilya mo. Sa daddy mo. Sobrang na-depress ka raw sa biglaang pagkawala ng daddy mo. Naniniwala ako na hindi ka masamang tao, Tyler. Nahuhusgahan ka lang ng iba kasi tahimik ka, hindi pala kibo. Thank you for still trusting me, Zai. And I'm sorry. Anito sa malamig na tinig. Napatitig siya rito na may pagkawindang. Pakiramdam niya ibang Tyler ang kasama niya. Hindi na katulad noon na mistulang halimaw ko magalit. Bukod sa ayaw kong may pinapasa na hinanakit, naniniwala ako na may good side ka, Tyler. Ang totoo ay nagustuhan na kita noon. Seryosong pahayag niya. Si Tyler naman ang tumitig sa kanya at ilang sandaling tulala. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito na nasa lamesa. May tawag. Nabaling sa cellphone ng atensyon nito. Bilisan mo kumain, Zai. Kailangan ako sa hotel. Anito pagkatapos sa kausap sa cellphone. Inapura naman niya ang pagkain. Nakaligo na siya kaya magsusuot na lamang siya ng uniforme. Pagsapit ng gabi ay tumambay si Zaira sa opisina ni Tyler. Katatapos lamang ng duty niya at ginutom na siya. Nakahiga na siya sa couch nang pumasok si Tyler. Zai, sumunod ka sa akin sa casino. Sabi nito, kinalabit siya nito sa braso. Bakit? Hindi pa ba tayo uuwi? Nanghihinang sabi niya, marahan siyang umupo. We will eat first. Tapos na ako maglaro with foreign guests pero may meeting kasama ng investors at business partners. Tumayo na siya at inayos ang kanyang sarili. Sige, susunod na ako. Magbabanyo lang ako. Anya. Okay, hihintayin kita sa VIP room ng casino. Tumango lamang siya at pumasok ng banyo. Pagkatapos mag-ayos ng sarili ay nagtungo sa casino si Zaira. Gabi na kaya maraming tao. Pagdating niya sa VIP room ay nag-alangan siyang lumapit sa lamesa ni na Tyler. May katabi itong babae, isa sa manager ng casino, si Megan. Zaira, bakit narito ka pa? Tanong ng lalaking bartender. Hinihintay ko si Tyler. Oo nga pala, dinig ko sa mga waitress, ex-wife ka raw ni Sir Tyler. Pasensya na, nakadisguise ka kaya wala kaming alam.
Ayos lang, hindi naman big deal yon. At saka ex-wife na lang naman ako. Pero mukhang okay naman kayo ni Sir ah. Natawa siya. Okay na, parang hindi. Natawa rin ng lalaki. Teka, saan mo dadali ng inuming dala mo? Pagkawan ay tanong niya nang mapansin ang 2 baso ng red wine na nasa serving tray na hawak ng lalaki. Kay Ma'am Megan to at sa kaibigan niyang babae. Ako na magbibigay. Oh, sige, salamat. Kinuha niya ang tray ng inumin at naglakad palapit sa lamesa ni na Tyler. Ilalapag na sana niya sa lamesa ang inumin ngunit nasagi ng kamay ng isang babae ang kanang braso niya. Ano ba? Singhal ni Megan na natapunan ng wine sa dibdib. Napatayo pa ito. Sorry ma'am, hindi ko sinasadya. Natatarantang wika niya. Hindi na kontento ang babae at inagaw sa kamay niya ang baso ng wine. Isinabay nito ang wine ngunit hindi direktang tumama sa kanya dahil may humarang. Tyler, what are you doing? Balis ang tanong ni Megan. Hinarang kasi ni Tyler ang wine kaya sa dibdib nito tumama. Hindi ka ba marunong umintindi? Nagsorry si Zaira at hindi niya sinadyang matapunan ka ng wine. Ganyan ka ba ka-unprofessional, Megan? Sermon ni Tyler sa babae. But she's reckless. And look at her. She's wearing a housekeeper's uniform. But why is she serving drinks to us? It's not her job, and she might be unaware of the proper handling of the goblet. Depensa pa ng babae. You're right, but she's not just an employee. She's here to dine with us. At hindi ko alam kung bakit nag-serve siya ng inumin na dapat ay hindi niya ginagawa. To dine with us? Teka, sino bang babaeng yan? She's not just a woman, Megan. She's my wife. May gigil ng wika ni Tyler. Nanlaki ang mga mata ng babae at sinuyod ng tingin si Zaira. I never heard you got married. Usal nito. Of course, you're not an important person to know my private life. From now on, you're not part of my company. Ika-cancel ko na rin ang partnership sa kumpanya nyo. Maghahanap na lang ako ng ibang contractor para sa branch ng hotel. Sorry everyone, I need to leave. Hindi nakainig ka babae. Nagulat naman si Zaira nang bigla siyang hilahin ni Tyler sa kanang braso. Napasunod siya rito hanggang sa labas ng pasilidad. Nasamyo niya ang amoy ng alak sa katawan nito. Sandali, hinihinay lang naman Tyler. Reklamo niya na mapagod ka kahabol dito. Ano naman ang pumasok sa kokote mo, Zaira, at nag-serve ka ng inumin sa bisita? May gigil pa ring tanong nito. Kasi para may dahilan akong makalapit sa inyo. Ang babaw mo talaga mag-isip. Natural iisipin ng mga bisita na empleyado ka lang dito. Yun naman ang totoo, di ba? Empleyado lang ako rito. Bakit ka ba nagagalit? Biglang huminto si Tyler at marahas siyang hinarap. Namumula na ang mukha nito pero matapang pa rin ang mga mata. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Hindi ka lang basta empleyado rito, Zaira. Ano? You're my wife. Ex-wife. Pagkatama niya. Hindi na ito nagsalita at muling naglakad. Hawak pa rin siya sa kanang braso. Sumunod naman siya hanggang makasakay sila sa kotse. Wala silang inikan hanggang sa makarating ng bahay. Hindi ka ba kakain? Tanong niya sa lalaki nang makapasok ng bahay. Later. Sabi lang nito. Umupo ito sa harap ng island counter at nagbukas ng imported na alak. Mauna na pala akong kumain. Magigisa na lang ako ng tuna. Tumango lang ito. Pumasok siya sa kusina at mabilisang nagluto ng ginisang tuna na nasa lata. Pagkatapos kumain ay naligo pa si Zaira sa banyo ng kanyang kwarto. Tinutuyo niya ng tuwalya ang gabalikat niyang buhok nang may kumalampag sa pinto ng kanyang kwarto. Sandali lang, sigaw niya. Tumakbo siya patungong pintuan at binuksan. Napatili siya nang bigla siyang itulak ni Tyler. Mahina lang naman. Hoy, napano ka Tyler? You said you're my ex-wife. But why are you here? Wala sa wisyong tanong nito. May impluwensya na ng alak. Kasi pinatira mo ko rito. Umaatras niyang tugon. Napahinto siya nang makarating sa kama. Akala niya itutulak siya ni Tyler ngunit bigla siya nitong niyakap at siniil ng halik sa mga labi. Pinatira kita rito dahil gusto kitang makasama ulit, Zaira. Bulong nito sa pagitan ng kanilang mga labi. Nawindang siya at hindi nakaimik nang muli siya nitong halikan na nagdarang sa kanya sa tukso at napatugon. Lalo naman itong naging agresibo. Hanggang sa mabuwal sila sa kama.
Nilubos na niya ang pagkakataon at muling isinuko ang sarili sa dating asawa. Nanakit ang buong katawan ni Zaira, kaya tanghali na nakahilata pa siya sa kama. Zaira, gising ka na ba? Tanong ni Tyler kasunod ng katok sa pinto. Napabalikwa siya ng upo nang maisip na maaaring panaginip lamang ang naganap sa kanila ni Tyler. Oo, gising na ako. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Tyler. May dalang tray ng pagkain. Magalmusal ka na, 10:00 na. Sabi nito at nilapag sa misita ang pagkain. Teka, dito ka ba natulog kagabi, Tyler? Bumakas sa mukha nito ang guilt. Yes, and I'm sorry. Nalasing ako ng husto. Nito. Akala ko panaginip lang. Matabang siyang ngumiti nang maisip na hindi maalala ni Tyler ang ginawa nila kagabi dahil sa kalasingan. Lumuklok sa gawing kaliwa niya ang lalaki. About last night, I know you're in good mind, Zai. Sabihin mo sa akin, nasaktan ba kita? Hindi naman. Medyo aggressive ka lang. Anya sabay kagat sa ibabang labi. Ang totoo ay mas aggressive siya sa kagustuhang mabuntis. Hindi ba sumakit ang puson mo? Sabihin mo kung may masakit sa'yo, dadalhin kita sa ospital. Ginupo naman siya ng kaba. Huwag na, okay lang ako. Are you sure? Oo, kaya ko na ang sarili ko. Okay. Pupunta ako sa hotel ngayon at may aayusin ako. Tinawagan ko naman si Mami at pupunta siya rito mamaya. Tumayo na ito. Sige, pero pwede ba akong umuwi mamaya sa bahay? Bibisitahin ko lang si Lola. No problem. Basta huwag ka magpaabot ng gabi. Magpasama ka na lang kay Mami. Tumango siya. Nang makaalis si Tyler ay saka lamang siya tumili sa labis na kilig. Masayang nilantakan niya ang pagkain. Katatapos ng kumain ni Zaira nang dumating ang mami ni Tyler, sinalubong niya ito sa gate. Kamusta na, Zaira? Masiglang tanong ng ginang. Hindi na nito pinapasok ang sasakyan. Heto, medyo pagod po. Nakangiti niyang tugon. Ano, may good news na ba ha? Sabay na silang pumasok sa bahay. Opo, at ipagdasal nating mabubuntis na talaga ako. Napahinto pa ang ginang at tumili. Talaga? Sana ginalingan mo para sure na makabuo kayo ni Tyler. Ginawa ko naman po ang best ko. Kahit pagod na, kumayad ako para sure na walang makawalang similya. Humalakhak ang ginang. Kaya love kita eh. Marahang tinapik nito ang kanyang kanang braso. Sabi pala ni Tyler, samahan daw kita sa lola mo. Nito paggawan. Opo, bibisitahin ko si Lola. Binisita ko nung isang araw sa ospital ang lola mo nung nagpa-dialysis siya. Salamat po at inaalala niyo pa rin ang lola ko. Malaking tulong po ang perang binibigay niyo para sa dialysis niya. Nako, parang nanay ko na rin ang lola mo. Ninang siya ng daddy ni Tyler kaya close na rin kami. Sige po, maliligo po muna ako, Mami. Paalam niya. Sige, hintayin na kita rito sa labas. Pagkatapos maligo ay umalis din sila lula ng kotse ng ginang. Bumili pa sila ng prutas para sa lola ni Zaira. Pagdating naman ng bahay ay naabutan nila ang ginang sa salas. Tumatawa habang nanonood sa telebisyon. Wow, ang saya niyo Lola. Bungad niya ng malapitan ng matanda. Kaagad siyang nagmano rito. Apo, kanina pa kita hinihintay. Masiglang wika ni Lola Trinidad. Tinanghali po kasi ako nagising. Hindi bale, nagluluto na ng tanghalian ng tiyahin mo at sabi ko may bisita tayo. May dumating ang bisita. Opo, kasama ko si Mami Luisa. Lumapit naman si Luisa sa ginang at nagmano. Kamusta na po kayo? Nito. Heto, lumalakas na naman. Salamat pala sa pagbisita mo sa akin ng isang araw sa ospital. Pero ano pala yung sabi mo na sabihin ko kay Tyler na buntis si Zaira? Umisisa na ang matanda. Kasi po baka biglang magtanong sa inyo si Tyler tungkol sa pagbubuntis ni Zaira, tita. Hindi naman buntis si Zaira . Malakas na maklak ng alak yan, lalo na kung nagsanay sa paghalo ng kung ano-anong klaseng iniinom nila. Napangiwi si Zaira, nabisto pa siya sa biyanan. Lola naman, wag niyo naman akong ilaglag. Hindi naman ako sugapa sa alak. Tinitikman ko lang ang mga natimpla kong alak kung sakto ba ang lasa. Depensa niya. Oh, bakit pala sinabi mo na buntis ka? Si Luisa na ang sumagot. Pakanako po yun, tita, para naman magkabalikan sila na Tyler. Pero hindi rin naman magtatagal mabubuntis ng tuluyan si Zaira kasi magkasama sila ni Tyler sa bahay.
Anito. Nako, baka magalit si Tyler niyan. Ako po ang bahala sa anak ko. Ang mahalaga ay matutuhan niyang mahalin si Zaira. Bigla naman tumahimik nang may lalaking tumikhim buhat sa pintuan. Napakislot si Zaira at lumingon sa kinaroroonan ng lalaki. Naiwan pala nilang nakabukas ang gate at pinto. Abner? Gililas niyang sambit. Otomatikong nilukob ng kaba ang kanyang puso nang maisip na maaaring narinig nito ang usapan nila. Hi everyone, nakabala ba ako? Nakangiting sabi ni Abner. Tuluyang pumasok at may bitbit na isang basket ng prutas at pompon ng pulang rosas. Ayan na pala si Abner. Kanina pa siya rito at umalis lang. Sabi may bibilhin daw. Wika ni Lola Trinidad. Nagatungan ang kabog ng dibdib ni Zaira. Bakit po siya narito, Lola? Tanong niya. Ang sabi, bibisita raw siya sa'yo. Tuluyang lumapit ang lalaki at inilapag sa mesita ang basket ng prutas pero ang bulaklak ay ibinigay sa kanya. It's for you, Zay. Namiss kita. Anito. Wala sa wisyo na kinuha niya ang bulaklak. Salamat. Ayaw na paawat ng kanyang puso sa kaba. Nagtitinginan lang sila ni Luisa. Halatang kabado rin to. Kailan ka pa nakauwi, Abner? Pagkawan ay tanong ni Luisa sa lalaki. Kahapon po, tita. Naayos na ba ang problema sa tatay mo? May pag-asa pa ba siyang makalaya? Kumibit balikat ang lalaki. Kung ako masusunod, huwag na muna sana palayain si Daddy hanggat hindi nakaka-recover. Nasa rehabilitation center siya. Upang kumalma ang kanyang sistema ay nagpaalam si Zaira na tutulong sa tiyahin na nagluluto sa kusina. Doon lang siya nakaramdam ng ginhawa. Pagsapit ng tanghalian ay kasabay ni Zaira si Abner na kumain sa salas. Magkakasama naman ang matatanda sa dining. Sabi pala ng lola mo, sa bahay ka na ron ni Tyler nakatira, Zaira. Pasag ni Abner sa katahimikan. Oo, lumipat na ako. Bakit? Sinuyo ka ba ulit ni Tyler? Kumabog ang dibdib niya nang mapansin ang sarkastikong ngiti ni Abner. Nagkasundo kami na ituloy ang pangako namin kay Lola Carmela. Anya pagkuwan. Yun lang ba ang dahilan? Inusig niya ng tanong at titig ito. At saka, buntis ako. Tumawa ng pagkakang lalaki. Hindi ako naniniwala sa'yo. Saksi ako sa gigil mo kay Tyler nung pinalayas ka niya dahil nilason mo raw ang aso niya. Naglasing ka pa noon at dinamayan kita. Pumunta ka pa sa bar ng kaibigan ko. Nagkandasuka ka na nga sa kalasingan kaya hinatid pa kita pa uwi. How come you got pregnant? Mukhang diring-diri sa'yo noon si Tyler. Hindi siya nakakibo nang may bumusin ng sasakyan sa labas. Tumayo siya upang iwasan si Abner. Ngunit lalo lamang siyang sinalakay ng kaba nang makitang pababa ng kotse nito si Tyler. Sinalubong na niya to. Bakit nagpunta ka pa rito? Balis ang tanong niya sa lalaki. Nabuksan na nito ang maliit na gate. Bakit? Ayaw mo ba akong makita? May sarkasmong tanong nito. Hindi naman, baka kasi may trabaho ka pa. Tapos na ang meeting ko at wala na akong paperworks. Hindi ba ako kumakain? Pilit niyang pinipigilan ng lalaki pero inakbayan pa siya nito at sabay silang pumasok sa bahay. It makes sense why you look anxious, sweetheart. Narito pala ang masugid mong manliligaw. Sarkastikong sabi ni Tyler nang makita si Abner na nakaupo sa couch at kumakain. Sakto ang dating mo, Tyler. That's it. Kaswal na yaya ni Abner. Thanks. Enjoy your meal. Lalagpasan sana nila si Abner pero pinigil nito si Zaira. Ang pagkain mo rito, Zay. Anito, inabot sa kanya ang plato niya ng pagkain. Kinuha naman niya yon. Salamat at pasensya na. Doon na kami sa dining kakain. Tumango lamang ang lalaki pero baka sa mukha ang pagkadismaya. Bakit narito si Abner? Tanong ni Tyler nang makarating sila sa dining. Bumisita siya kay Lola at akala niya narito pa ako. Turan niya. Inasikaso niya ang pagkain ng lalaki. Nagmano ito sa matatanda. Lumipat naman ang kanyang tiya sa salas at sinamahan si Abner. Kasalo naman nila ang dalawang ginang. Pagkatapos kumain ay nagpaalam din si Abner. Kumalma ang nervyos ni Zaira ngunit hindi siya nakailag sa panguusig ni Tyler. Hindi mo ba sinabi kay Abner na nagkabalikan na tayo? Saad nito nang magkatabi na silang nakaupo sa couch sa may salas. Sinabi ko, pero ayaw niyang maniwala. Bakit? Dahil ba pinalayas kita noon? Kasi ang alam niya ay ayaw mo sa akin. Kung mangungulit pa siya, sabihin mo, buntis ka na, at ikakasal na tayo.
Matiim siyang tumitig sa seryosong mukha ng lalaki. Maniniwala kaya siya sa kasal? Anya. I don't care if he believes or not. We don't need to please him. Pero para matigil siya, manindigan tayo. Let's get married again, Zai. Napatda siya at hindi naawat ang kanyang pusong mapasikto. Umiral ang galak niya at nakalimutan ang takot. Seryoso ka ba, Tyler? Hindi makapaniwala ang untag niya. Of course. Ano pa bang gagawin natin? We will become parents soon, and I want to give our child a complete and happy family. Namawis ang palad niya dahil sa hindi makontrol na emosyon. Halo-halo na kasi. Napaya po siya sa braso ng lalaki. Salamat. Promise pagbubutihan ko na at hindi na ako magiging pasaway. Anya. Niyakap naman siya nito at hinagkan sa noo. 2 linggo pa ang lumipas. Inasikaso ni Tyler ang ipapatayong hotel branch sa Maynila, kaya ang mami lamang nito ang kasama ni Zaira sa bahay. Sabado ng gabi ay dumating sa hotel si Tyler. Saktong pauwi na siya at nagkasalubong sila sa lobby. Bakit narito ka pa, Zai? Tanong ng lalaki. Hindi siya kaagad nakasagot dahil hinalikan siya nito sa mga labi, sa harapan ng mga empleyado. Na-adjust kasi ang oras ng trabaho ko. 1:00 na ng hapon hanggang 7 ng gabi. Paggawa ay tugon niya. Inakbayan siya nito. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sa bahay na sana ako kakain kasi nagluto ang mami mo bago umuwi. Alam niya na darating ka ngayon. Okay, may kukunin lang ako sa office din. Uuwi na tayo. Hintayin na kita rito. Inalalayan pa siya nito paupo sa couch bago iniwan. Pagbalik ni Tyler ay kaagad silang umalis. Kinukulit ka pa rin ba ni Abner? Tanong ng lalaki nang lula na sila ng kotse. Magkatabi sa harapan at ito ang driver. Hindi naman pero bumibisita pa rin siya kay Lola sa bahay. Anya. You should avoid him. Alam kong masama ang loob ni Abner dahil bumalik ka sa akin. Sabi ni Mami madalas tumambay si Abner sa kasino at minsan naglalasing. I think he's plotting something or waiting for the right time to confront me. Wala siyang karapatang magalit. Hindi ko naman siya boyfriend. Pero naging malapit ka sa kanya and he assumed he still had a chance to be your boyfriend. Nung pinalayas kita, kinupronta ako ni Abner. Sinuntok pa ako. Doon pa lang ay ramdam ko ng hindi lang panliligaw biro ang pakay niya sa'yo. He really likes you, Zai. Sinabi ko na sa kanya noon na magkaibigan lang kami. Kahit na, aasa pa rin siya na matututuhan mo siyang mahalin. May magagawa ba siya kung ayaw ko? To stop him from ruining you, I will close the door for him. Nakapagpasya na ako, Zai. Next month ay magpapakasal na tayo ulit. Gilalas na napatitig siya sa dating asawa. Seryoso ka ba talaga? Hindi makapaniwala ang untag niya. Hindi ito sumagot, ngunit may dinukot sa bulsa ng pants. Napatingin siya sa inilabas nitong pulang kaheta na nabuksan. Magarang singsing ang laman nito. Of course, I'm serious. After I annulled our marriage, I decided not to marry another woman again. But you're an exception, Zai. Tulalang tinitigan niyang lalaki. Inalipin na siya ng hindi mawaring galak. Bakit mo ako gustong pakasalan ulit maliban sa magkakaanak ka sa akin? Usig niya. Hindi siya nito sinagot. Give me your finger. Sa halip ay sabi nito. Inilapit naman niya rito ang kanyang kamay. Ito na ang nagsusuot ng singsing sa daliri niya. Salamat. Hindi ko alam kung deserve ko pa bang maging asawa mo ulit. Mangiyak-iyak niyang sabi. Of course you deserve it. Ako ang may doubt sa sarili ko kasi hindi ako naging mabuting asawa sa'yo noon, Zai. This time, let me prove that I can change my nature to be compatible with you. I'm begging you for forgiveness. Please, tama na. Ilang ulit ko nasasabihin sa'yo to pero never akong nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Nainis lang ako noon sa'yo dahil pinagpalit mo ako sa aso, Tyler. I know, but I still don't understand why you didn't hate me, Zai. All women I refused ended up hating me. Kasi nakita ko na ang good side mo at naintindihan kita. At siguro kasi natutuhan na kitang mahalin noon. Hindi ko palang maamin ang damdamin ko dahil mas nangingibabaw ang inis ko sa'yo. What about now? Kaya mo pa rin ba ako mahalin ulit? Nainis ako sa'yo pero hindi nawala ang pagmamahal. Bago pa tayo ipagkasundo ng mga lola natin, gusto na kita, Tyler. Nagulat siya nang bigla nitong ihinto ang kotse sa gilid ng kalsada. Akala niya ibababa ito dahil nagtanggal ng seatbelt. Pero lumapit lang pala sa kanya at bigla siyang siniil ng halik sa mga labi. At natukso naman siyang tumugon. Tama ang desisyon ko na tanggapin ko ulit, Zai. You filled my incomplete life with your soft heart.
Thank you. Paos nitong pahayag nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Nagugutom na ako. Wala sa wisyong sabi niya. Hindi pa rin kasi siya makaget over sa nangyayari. Napangiti ito. Okay, let's go home. Anito at muling nagmaneho. Pagkalipas ng isang linggo ay nag-announce si Tyler ng schedule para sa engagement party. Nawindang si Zaira dahil hindi niya yun inaasahan. Lunes ng hapon ay napasugod siya sa opisina ng CEO. Bakit may engagement party pa, Tyler? Eksaheradong tanong niya sa lalaki. Abala to sa pagtipa sa laptop. Anong problema? Kailangan natin ng engagement party para mas marami ang makaalam na totoong ikakasal tayo. Anito. Dati namang private ang engagement party natin, kaya walang may alam na naging asawa mo ko. Let's make it formal, Zai. Nakausap ko na si Mommy at siya na ang abala sa preparasyon ng party. Dito lang naman sa hotel ng venue. Nagpagawa na ako ng invitation letter para sa mga kamag-anak at business friends namin. Nanlulumong lumuklok siya sa silyang katapat ng lalaki. Okay na sana kahit diretso kasal na. Maktol niya. I'm just fulfilling all your failed manifestations before, Zai. Anong manifestation? I heard you talking to my grandmother before. Sabi mo gusto mo ng maayos na kasal. Hindi sikreto at minadali. Nasabi ko lang naman yun kasi pangarap ko maikasal na proud at maging memorable ang karanasan ko. E nag-sink in na rin sa utak ko na parang fake marriage lang naman ang nangyari noon kasi hindi mo naman ako gusto. Then stop complaining. Maganda ka na kasi sa Sunday night ng engagement. 2 araw na lang pala? Napamulagat pa siya. Yes, wala ka namang ibang gagawin kundi ihanda ang sarili mo. Si Mommy na ang bahala sa damit natin na isusuot. Sige na nga, ikaw naman ang gagastos kaya ikaw ang masusunod. Tumayo na siya. Maya-maya ay may dumating na bisita, si Abner. Sorry sa abala, pinapasok na ako rito ng assistant mo, Tyler. Anito. It's okay, na-inform naman niya ako na darating ka. Ano palang kailangan mo? Ibibenta ko sa iyo ang 1 hectare beachfront land ni Daddy sa Subic Bay. Kailangan kasi ng asawa niya ng malaking pera kasi lilipat na sila sa Maynila kasama ang adopted daughter ni Daddy. Maayos bang papeles ng lupa? Oo naman, bibigyan kita ng discount. Regalo ko na yun sa kasal mo. Sige, bibilhin ko. Mag-usap tayo pagkatapos ng engagement party sa linggo. Punta ka rin, I'll send you the invitation letter. Tipid nang umiti si Abner sabay pihit paharap kay Zaira. Ginupo naman ang kaba ang dalaga. Iba talaga nagagawa ng pagmamahal. Handa ang ibang magsinungaling makuha lang ang gusto. May patamang sabi ni Abner sabay kindat kay Zaira. Naging uneasy na siya at sinipat si Tyler na masama ang tingin kay Abner. Nagpaalam na lamang siya na magbabanyo upang makaiwas sa tensyon. Sa gabi ng engagement party ay dinagsa ng maraming bisita ang hotel. Dumalo rin ang lola at tiyahin ni Zaira. Ang ganda mo, Apo. Bagay sa'yo ang purple dress. Nakangiting puri ng kanyang lola. Nakaupo lang ito sa wheelchair. Salamat po, Lola. Si Mommy Luisa po ang bumili ng damit ko. Kaya pala, mahilig sa fashion si Luisa. Oo nga po. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Abner. Halatang lasing na dahil namumungay ang mga mata. Congrats, Zai. Hindi ko akalaing 2 beses mo akong sasaktan. Sabi nito, bigla siyang inakbayan. Ginupo na siya ng kaba at napalinga sa paligid. Nabaling sa kanila ang atensyon ni Tyler na kausap ang mga bisita. Umiwas siya kay Abner, ngunit kinapitan siya nito sa kanang braso. Umayos ka, Abner. Huwag kang mag-eskandalo rito. Sita niya sa lalaki. Itinulak niya ito sa dibdib pero pilit pa ring lumalapit sa kanya. Bakit? Natatakot ka bang malaman ni Tyler ang totoo? Anong totoo? Apila naman ni Tyler. Hinila nito sa kanang braso si Abner kaya napilitang lumayo kay Zaira. Nataranta na siya lalo nang naging agresibo si Abner. Dapat ay pagkatapos na ng engagement siya magtatapat kay Tyler, ngunit tila mauunahan pa siya ni Abner. Hinarap nito si Tyler. Hindi mo pa ba alam na niloloko ka lang ni Zaira at ng mommy mo, Tyler? Hindi totoong buntis si Zaira. Walang prenong bunyag ni Abner. Hindi nakasingit si Zaira nang kwelyohan ni Tyler ang pinsan. Nagpanik na siya at pilit pinipigil ang lalaki. Alam kong masama ang loob mo dahil hindi ka pinili ni Zaira, pero huwag kang gumawa ng kwento. Gigil na sabi ni Tyler. I'm not making a story, Tyler. Narinig ko ang usapan ni Zaira at ng mami mo sa bahay nila Lola Trinidad. Nagkunwari lang na buntis si Zaira para mapilitan kang balikan siya. At sa palagay ko, may kapalit yung pera.
Giit pa ni Abner. Itinulak ni Tyler sa dibdib si Abner at hinarap si Zaira. Is he telling the truth, Zaira? Namumurong usig nito. Dahil sa pagkataranta ay hindi na niya malaman ang isasagot. Lumapit na si Luisa at ito ang kumausap sa kanya. Tyler, huminahon ka. Please don't blame Zaira. It's my plan, anak. Pero totoo bang hindi buntis si Zaira, Ma'am? Nagtaas na ng tinig ang lalaki. Yes, but it's not part of the plan. Nasabi lang yun ni Zaira para wag mo siyang itaboy. Gusto ko lang maging masaya ka kaya nakiusap ako kay Zaira na paibigin ka at kapalit ay tutulong ako sa pagpapagamot ng lola niya. I noticed how you missed Zaira before, Tyler. Kaya naisip ko na baka makabubuti sa'yo na magkasama kayo ulit. Nag-aalala lang ako sa kalusugan mo kasi napadalas ang pag-inom mo ng alak, anak. Iniwasan ni Tyler ang ina at hinarap si Zaira. Totoo ba ang sinabi ni Mommy, Zay? Gumaralgal ang tinig na tanong nito. Naunahan na siya ng emosyon at napaluha. Oo, pero hindi lang yun ang dahilan, Tyler. Pumayag ako kasi gusto kita noon pa at wala akong pinagsisisihan sa desisyon ko. Depensa niya. You still lied, Zay. If Mom hadn't approached you to win my trust, maybe you would never do this, right? You don't dare beg me to love you, do you? Mali ka, Tyler. Matagal ko nang inasam na mabigyan mo ng chance, pero naunahan ako ng takot at... Tama na. Kung talagang mahal mo ko, hindi ka na dapat nagsinungaling. Bakit? Kung hindi ko ba sinabi buntis ako, tatanggapin mo ako? Itanaboy mo nga ako, di ba? Ang totoo, kaya mo lang ba ako tinanggapi dahil sa baby? Inusig din niya ito. Natigalgal ang lalaki. Dumami na ang nakiusyoso kaya umiwas na ito sa kanya. I can't take it. Give me some time to think. Sabi nito at biglang lumisan. Nanikip na ang dibdib ni Zaira kaya napayakap na lamang kay Luisa. Humagulgol siya sa balikat nito. Isang linggong hindi umuwi si Tyler pero nanatili si Zaira sa bahay nito. Sinamahan naman siya ni Luisa. Wala pa rin po ba kayong balita kay Tyler, Mommy? Tanong niya sa ginang habang naghahapunan sila. Hindi siya sumasagot sa tawag ko, pero sabi ng sekretary niya naroon sa Maynila si Tyler. Inaasikaso ang ginagawang hotel branch. Anito. Ayaw niya rin sagutin ang tawag ko at text. Huwag kang mag-alala. Alam kong hindi magagawang magalit ni Tyler ng matagal. Bigyan mo na natin siya ng time na makapag-isip. Opo, nag-aalala lang naman ako kasi baka maglasing na naman siya lagi. Hindi yan. Pinamonitor ko na siya sa sekretarya niya. Ako muna ang bahala sa hotel habang wala siya. Pero ikaw, kung okay ka na, pwede mong puntahan si Tyler. Hindi ko po alam kung saan ang branch ng hotel. Sa Pasay City yon. Samahan na lang kita sa Monday. Sige po. Kinabukasan ng umaga ay hilong-hilo na bumangon si Zaira. Bibisita pa naman siya sa kanyang lola. Zaira, tawag ni Luisa. Binuksan na nito ang pinto ng kwarto at pumasok. Nahihilo po ako, Mommy. Sabi niya habang nakaupo at hawak ang ulo. Mahiga ka muna. Nilapitan siya nito at inalalayan pahiga muli. Pumikit siya at hinintay na humupa ang kanyang hilo. 3 beses ko na itong naramdaman. Minsan nasusuka ako. Hala, baka buntis ka na, Zay. Excited nitong wika. Nasabik naman siya at napaupong muli. Siguro nga po kasi delayed na ang dalaw ko. Kailangan makausap mo si Tyler, pero mag-pregnancy test ko muna. Bibili tayo ng pregnancy test kit mamaya. Tumango siya. Nang tuluyang mawala ang kanyang hilo ay bumangon din siya at pumasok ng banyo. Tanghali na sila pumunta sa bahay ng kanyang lola. Nasorpresa si Zaira nang madatnan si Abner sa bahay kausap si Lola Trinidad. Mabuti narito ka na, apo. Hinihintay ka ni Abner. Sabi ng matanda. Nagmana muna siya sa ginang bago hinarap ang bisita. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. May konting inis pa rin siya rito. Gusto ko lang humingi ng sorry dahil sa iskandalong nagawa ko sa engagement party mo. Nawalan ako ng kontrol sa emosyon ko. Anito. Magkatapat sila nitong nakaupo sa couch sa may salas. Naintindahan ko kung bakit mo ginawa yun. Pero sana natauhan ka na, Abner. Sorry rin kung feeling mo pinaasa kita. Noon pa'y sinabi ko nang magkaibigan lang tayo. I know. Umasa lang ako kasi akala ko ayaw mo na talaga kay Tyler. Umasa ako na balang araw ay magugustuhan mo rin ako. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na ako manggugulo. Salamat. Ngumiti na rin ang lalaki.
Sabado ng hapon, pagkatapos maging positibo sa pregnancy test si Zaira, ay bumiyahe sila ni Luisa papuntang Maynila. Hindi pa rin kasi umuuwi si Tyler. Naka-check-in ito sa hotel malapit sa ginagawang hotel nito. Puntahan mo na si Tyler, Zai. Maghihintay lang ako rito sa restaurant. Ani Luisa. Sige po. Tiniis niya ang pabugso-bugsong pagkahilo sa kagustuhang makausap si Tyler. Iginiya naman siya ng staff patungo sa hotel suite ng lalaki. Pumayag umano itong papasukin siya. Nang bumukas ang pinto ng suite ay kaagad siyang pumasok. Kamusta ka, Tyler? Tanong niya habang nakasunod sa lalaki na siyang nagbukas ng pinto. I'm fine. Malamig nitong turan. Lumuklok ito sa silyang katapat ng round table at nagsalin ng wine sa kopita. Galit ka pa rin ba? No, but I'm still disappointed. Sorry talaga. Sasabihin ko na dapat sa'yo ang totoo pagkatapos ng engagement. Pero naunahan ako ni Abner. Hindi ko naman nakalain na magugulo siya. Pero maniwala ka, hindi ako nagpanggap para lang sa benefits na makukuha ko. Totoong mahal kita, kaya pumayag ako sa gusto ng mami mo. Paliwanag niya. Sinaktan mo ako at pinaasa sa pagsisinungaling mo, Zai. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya nung sinabi mo na buntis ka at pumayag kang tumira sa bahay ko. Pero biglang naglaho ang lahat. Para ako namatayan ng pangarap. Emosyonal nitong pahayag. Marami pa sana siyang sasabihin ngunit lumala ang kanyang pagkahilo. Kumapit siya sa gilid ng lamesa. Nagsinungaling ako noon. Pero ngayon, totoong buntis ako. Nangihinang sabi niya. Napatitig sa kanya si Tyler. Stop lying, Zai. Asik nito. Umiling siya at hindi na nakaimik nang tuluyang magdilim ang kanyang paligid. Nagkamalay ulit si Zaira pero nasa ward na siya ng ospital. Una niyang namataan si Luisa na kausap ang doktor. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Tyler. Kumusta na ang pakiramdam mo, Zai? Balis ang tanong nito. Hinawakan siya sa kanyang kamay. Nauuhaw ako. Reklamo niya. Kinuha naman nito ang isang bote ng tubig sa mesita at binuksan. Inalalayan siya nito paupo at pinainom ng tubig. Sorry kanina. Akala ko nagsisinungaling ka na naman. Minsan lang ako nagsinungaling, Tyler. At yun ay dahil lang desidido na ako na makasama ka ulit. I felt guilty. I know I need you, but I refused you before. Nung umalis ka ng bahay, ilang araw ang lumipas ay narealize ko na may kulang sa buhay ko. Doon ko napagtanto na gusto kitang makasama. Naisip kong sayuin ka noon pero nilamon ako ng takot na baka ayaw mo na rin sa akin. Pero itinaboy mo ko nung unang kita natin sa hotel, Tyler. Maybe it's because of my pride. Pero narealize ko rin na maling itaboy ka, kaya tinanggap kita. I'm sorry, Zai. Samo nito. Lumamlam na ang mga mata dahil sa nagbabadyang luha. Napangiti siya at marahang hinaplos ng palad ang pisngi nito. Tama na, sorry Tyler. Tanggap ko na lahat sa pagkatao mo. Ang gusto ko na lang ay maging masaya tayo at magmahalan. Ngumiti rin ito. Thank you. I will do my best to be a good father and your husband. Salamat sa effort mo, sweetheart. Nang pinatara mo ulit ako sa bahay mo, napatunayan mo sa akin na kaya mong maging responsableng lalaki. Sobrang saya ko nung nagpasya kang pakasalan ako ulit. At alam mo ba na palagi ako nakaabang na malasing ka para may mangyari sa atin at mabuntis na talaga ako? Natawa ito at banayad na napisil ang kanyang pisngi. Silly girl, nabuntis ka nga talaga. Ang lakas mo mag-manifest, sweetheart. But thank you too. For your effort in giving us a chance to be together again. Salamat din kay Mommy. Kung wala siya, baka hanggang ngayon nag-iisa pa rin ako at tinitiis ang sarili na lapitan ka. Siyempre, love is powerful. So, can we get married on Wednesday? Anito. Hala, 3 days na lang pala kasalan natin? Nagulat pa siya. Yes, hindi ko na binago ang schedule ng kasal natin. Naayos na rin ni Mommy lahat ng kailangan natin sa kasal. Sa hotel lang naman ang venue ng party pero church wedding. Baka mahilo ako. Nahilo ka kasi mababa ang BP mo. Palagi ka raw puyat, sabi ni Mommy. Oo nga, kasi iniisip kita. Bukas, uuwi na tayo ng Olongapo. Magpahinga ka para may lakas ka sa kasal natin, okay? Hindi ka napapasok sa trabaho. Oo na, pero mas mabilis akong lalakas kung may kiss mo. Ngumuso pa siya. Humagigdig naman ng lalaki at ginawaran siya ng marubdob na halik sa mga labi. I love you, Zai. Thank you for coming back into my life. Usang nito pagkatapos ng halik.
Mahal din kita, sweetheart. Muli siya nitong hinalikan at kanyang tinugon. Natigil lang sila nang lumapit si Luisa. Pinayagan na rin sila ng doktor na makauwi. Pagkatapos ng kasal ay nagbakasyon ng mag-asawa sa Bangkok, Thailand. Doon ang venue ng honeymoon nila. Pagbalik ng Pilipinas ay nagpatayo sila ng rest house sa lupang binili ni Tyler kay Abner. Nakamove on na rin si Abner, may nobya na ito. At sa paglipas ng panahon ay lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. Lalo na nang maisilang ang panganay nilang babae. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.